Sino ka ba? Bumibili ng isda. Ingat. Hulihin ang binatang Panginoon. Nandoon. Huwag nang tumakbo, binatang Panginoon. Sumama ka na sa pares-peres. Ipinagpilitan ni Madam. Kailangan ka naming maibalik ngayon. Maganda ang pagkilos. Ang ganda at kahanga-hanga. Ang galing ni Xia Ofeng sa paghiwa ng isda. Walang katulad. Akin na to. Sa akin ito. Nauna ako rito. Gusto ko yan. Kunin mo ito. Hoy hoy. Sapat para sa lahat. Pumila kayo. Oras na para sa isda. Kita-kita bukas. Sige, sige. Sino ka ba? Bumibili ng isda. Happy Pay. 10,000 yuan ang natanggap. Hoy, nakita mo ba ang tumatakas na lalaki? Anong lalaki? Puno ng lalaki ang kalsada. Pasaway. Ikaw. Isang babae lang ang nandito, na magaling pumatay at humiwa. Putang ina mo, bumaba ka, para masaliksik ko. Harapang pagsalakay, sa araw ng liwanag, kung may masaktan man akong manduruko, depensa ko iyon. Kalimutan na. May isla ng binatang Panginoon. Hindi pupunta sa Cub 8 na to. Ang dumi at mabaho, nakakadiri. Hoy ikaw, Maghanap pa kayo. iskong ko. Ingat. Grabe, ang lakas niya. Aksidente lang yun. Lehitimong negosyante ako. Ikaw, iwan mo ang address mo. Ipapadala ko ang isda sa'yo. Hindi na kailangan. Tinanggap na namin ang bayad, kaya dapat I deliver. Winter Maple Express. Garantisadong hati. Xiao Corporation. Xiao Ye. Kumusta? Nawawalang black card ni Enx. At ang isdang binili niya. Talagang naihatid niya ang isda. Walang limit ang black card na yon. Pero hindi siya natina. Mapagkakatiwalaan siya. Akon, imbestigahan mo ang background niya. Dalhin mo siya sa akin. Opo. Ikaw pala. Ano to? Magpresyo ka. Pakasal ka sa akin. Si Xiaofeng, ulila noong bata pa. Inampon ng pamilyang Xia 3 taon na ang nakalipas. May kapatid na lalaki, malaking utang. Ikaw, ang perpektong mapapangasawa. Sabihin mo ang kondisyon. CJ, kukunin ko. Ang halagang to. 5,000 dagdag kada buwan para mabawasan ang hirap ng pamilya. Kasundo. 500,000 kada buwan. Kailan pa naging ganito kamahal? Ang peking asawa? Pasaway ka. Hindi mo matatakasan ang tungkulin mo.
King ang tagapagmana, ikaw ang tagapagmana ng hindi mababago ang kasunduang to. Ang pag-aasawang to, decision ko to. Kuya Xiao, nagluto ako ng kakanin. Hindi ka ba tatiki? Bitawan mo ang asawa ko. Umalis ka na, bitawan mo ang asawa ko. Alam ko lang ang pagpapaliit ng paa, hindi pagpapaliit ng utak. Anong siglo na ba ito? Nag-aayos pa rin ang kasal. Sino ka? Anong tawag mo sa kanya? Saan galing itong bruhang ito? Sino ka para magmalaki? Jiang Ying. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ako traidorin? Gaga. Wu Qingqi, lagi mo akong tinutulungan noon. Ngayon, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Mamatay ka na. Simula ngayon, ako na si Wu Qingqi. Lahat ng pag-aari ng pamilyang Wu ay akin na. Nakaligtas talaga siya. Ayoko sa mga mayabang. Kahit mayaman ka, hindi mo dapat pakialaman ang kalayaan sa pag-aasawa. H, hindi mo ako kilala. Nawala ba ang memorya niya? Kilala ba kita? Siyempre hindi. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Wu. Sino ka? Hindi mo kayang kuminis ng sapatos ko. Asawa ko. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Nay, ito ang aking nobya. Array. Saan galing itong babaeng ito? Kailan mo Gina Yuma? Si Kuya Xiaoye. Pasaway, lumaban ka pa sa akin. Mabangis na baguhan, ang tapang mo, ang init ng ulo mo, baka makatulong sa akin. Kailangan ng tiwala sa negosyo. Kumuha na tayo ng marriage license. Natanggap sa hapit 500,000 piso. Salamat, boss. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Binata, ang panghabang buhay mong pangako ay pinagpapasyahan ng basta? Gising. Gising. Doktor ako. Huwag matakot, mananatili ako sa iyong hindi sumusuko ang doktor sa buhay ng pasyente. Nangakong mananatili siya, pero siya ilumabag. Nang magising ako, wala siya sa tabi ko. Magpadala ng maraming tao para hanapin ang babaeng doktor. Hanggat hindi siya nahahanap. Kailangan ko lang ng asawang kontrata. Opo. Buti na lang aksidente lang. Akala ko ninakawan tayo. ₱500,000, walang bawasan. O ay demanda kita ng panggagahasa. Tama na. Noong tayo'y magkasintahan, ginastos mo lahat ng ipon ng pamilya ko para bumili ng bahay. Nakapangalan lang sa'yo. Wala ka bang hiya? Desisyon mo yan. Kusang loob na regalo. Gets mo? May damdamin ang tao. Ang pamilya natin ngayon, lubog sa utak. Lahat ng sakit andito na. Tama na. Tigilan mo yan. Gusto mong makaiwas sa kulungan. Bayaran mo to para mawala. Gago, ako. Ito ba ang nobya mo? Sige, sige. Tigil na sa pagpapanggap. Walang pera. Ha, tatawag ako ng pulis. Huwag mo akong hawakan, at ay demanda ko ang pamilya mo.
500,000 yuan. Kunin mo ang pera at umalis ka. Xiao Feng. 8, 500,000. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Xiao Feng. 8, Sige, ako. Aminado ako. Naging kami ni Xia Xiaodong. Simula ngayon. Quits na tayo. Umalis ka na. eight, paumanhin. Xiaofeng. Hadlang kami sa'yo. Inay, huwag mong sabihin yan. 3 taon na ang nakalipas. Natagpuan mo ako sa paanan ng bundok. Itinuring mo akong tunay na anak. Ngayong may problema, lalabanan ko to. Xiao Feng, di ka pwedeng mapasok ang Angkan Xiao. Anong desenteng kasal? Ang may ganitong kondisyon. Binili ka niya, para pag-alitan kang hayop. 5 kada buwan? Alipin pa rin, 500,000. Maaari niya akong tratuhing rin. Naging asawa ko na lang. Kahit isang saglit na pag-aatubili, ay paghamak sa yamang ito. Xiaodong, tandaan mo, ang pag-ibig ay naglililo, pero ang pera ay laging totoo. Lanan. Binibini, ihahatid kita pa uwi. Aalis na ako. Xiao Feng. 8, Xiaofeng, ang iyong tapang ay biyaya, pero maging mahinahon sa kaguluhan. Huwag kang makipag-away sa biyenan. Kapag wala kami, huwag kang papi. pag may away, ipaglalaban kita. Winter Maple Delivery, garantisadong serbisyo. Nanay, tatay, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko, at magiging maayos lahat. Siak Xiaofeng, aminin mo ang totoo. Peking kasal ba ito? Tunay ang pagmamahala namin ni Xiaoye. HMPH, huwag mo kaming lokohin. Marami na akong nasaksihan, kaysa sa nalalaman mo. Ang asim mo, pakialamera ka. Adventurera ka. Nang akit sa kanya, ang estado ni Xiaoye ay hindi bababa. Sa tulad mong basura, Magsalita ka. Paano mo nakuha si Xiaoye? Mag-confess ka. madilim at maulap na gabi noon. Naipilay ang aking bukong-buk. Kumalat ang mga strawberry sa lahat ng dako. Tinulungan ako ni Xiaoye na pulutin. Noong panahong iyon, ang aming mga kamay ay nagkadikit ng hindi sinasadya. Impossible. Takot sa mikrobyo si Xiaoye. Hindi siya kumukuha ng bagay sa lupa. Kahit perang nahulog ay hindi. Hindi niya kukunin ang mga strawberry. May phobia sa dumi si Young Master. Hindi siya kumukuha ng gamit. Si Xiaoye ay nagkagusto sa akin sa unang tingin. Noong araw na iyon, ang mukha niya ay pula na parang mga strawberry na ito. Ang kanyang mga mata ay katulad ng mga ubas, may itim at kumikislap. Makinig kayo, hindi ako ganoong klaseng babae. Ako'y nagtatrabaho sa Art Mart Fish Counter ng 10 taon. Ang puso ko ay naging malamig na parang mga kutsilyong panlinis ng isda. Kaya, tinanggihan ko siya. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang katha. Kahit tinanggihan ko si Xiaoye, patuloy niya akong hinabol. Ang bait-bait niya sa akin. Inako ako papunta sa ospital. Pinainom ako ng gamot, ayaw ko sa mapait, kaya nagbukas siya ng candy para sa akin. Sino ang makakatanggi sa lalaking labis na nagmamahal? Nakakilos ako ng kanyang katapatan. Napakaganda ng trato niya sa akin, kaya pumayag ako. Aray ko, buti na lang pumayag ka. Nanaig ang tunay na pag-ibig. Nakakabilib ang pagmamahal ni Xiaoye. Naiiyak na ako. Palaging malamig ang Young Master. Noong lumalandi ang mga papaya girls, ipinapalayas niya sila. May ilang nabali pa ang ilong. Hindi ko inakala. Magiging sunod Sonyerin siya. Ano ba ang titig niya?
Nagkasundo pa kami na magkaanak ng dalawa, babae na katulad ko, lalaki na katulad niya. Ano ang ipinahihiwatig mo? Buntis ka ba? Kaya pala ang lakas mo kumain. Sa maikling panahon, naubos mo ang buong pagkain sa hapag. Tama, kapag sinabing buntis ako, mas marami akong makakain. Naku, nagkakalat siya ng Buntis ka ba? hindi maganda. Gumagawa siya ng malaking chismis. Eksakto. Dinadala ko ang anak ni Xiaoye. Kambal pa nga. Tungkol ito sa angka ng pamilya Xiao. Halika, magpapadalay tayo ng Kung hindi ka buntis, patunay na kasinungalingan ang lahat ng sinabi mo. Nag-imbento ng kwento. Tignan natin ang gagawin mo. Si Xiaoye. Alam niya, mahalaga sa iyo ang reputasyon ng pamilya. Natatakot siya, malaman mo ang pagbubuntis ko. Para sa karangalan ng pamilya, dinugo ko ng luhaan ang mga kambal. Ano? Tuwing hating gabi, naririnig ko ang mga sanggol na tumatawag sa kanilang ina. Minsan naman, tumatawag sila sa kanilang lola. Lola, hindi mo ba naririnig ang pagtawag nila? Nako, kasawi ang palad, ate. Masyado kang makaluma. Pero, dalawang mahalagang buhay iyon. Kung buntis siya, hayaan mong iluwal. Apo mo yan. Imposible yan. Kaya ako kumakain ng marami. Hindi pa, ganap na gumagaling ang katawan ko. Tama, noong pagkaraan ng panganganak, kumain ako ng 300 itlog at 100 pata. Bunso, mali ang ginawa mo. Paano mo? Napapayag na ipaagas? Tumahimik kayo. Xiaoye, sabihin mo ang totoo ba ito? Nakinig siya sa lahat, delikado na, malalaman na nila. Tutu, ito. Ay, mga apo kong minamahal. Dalawang iyon. Nawala ng ganun na lang. Ate. Ate, anong nangyari sa iyo? Ina, Ate Dos. Ate, anong nangyari? nanay, Alo, nanay. Anong nangyayari? Hipag, huwag mo akong sindakin. Gising ka na. Pakiusap. Nanay, Biyahe. Hoy, kayo lahat, umatras. Ngayon din, magbigay daan ang lahat. Kailangan namin ng sariwang hangin. Tigilan ang gulo. Malinaw ang daluyan ng hangin. Normal ang paghinga, mahinang pulso, mahinang tibok ng puso. May first aid kit ba tayo? meron. Ang galing mo, mahal. Marunong siya sa medisina. Pareho sila ng galaw. Xiao Feng. Nanay, Xiao Feng. Nabigo ang pamilyang Xiao sa'yo. Pagaling ka muna. Pag gumaling ka na, bigyan mo ako ng mga CJ. Inay. magaling na pag-arte. Siyempre, bayaran mo lang. Mapapaiyak kita, paglingkod sa amo. Walang atubili. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal, May mga nakikinig. Huwag kang magkamali ulit. huwag mag-alala. Profesionalismo ang tatak ko. Dapat ba natin maghati sa kama? Berhen pa rin ako. Dalisay at inosenteng dalaga. Kung nakakahiya, Dagdag bayad yan. CJ, Hindi. Huwag. Pakiusap, matalik kitang kaibigan. Bakit mo ako sasaktan? Tigil. Ngayon, tulungan mo ako huling beses. Hindi. Mamatay ka na. ang lakas ng babaeng to.
Ikaw ang unang yumakap sa akin. Bakit hindi mo ako itinulak? Sinubukan pero hindi nagawa. Pwede bang bawasan ako ng $500? Hiwalay na kwarto. Mga kabataan, dapat magpigil. Nay. Akyat ako para magbihis. CJ. Kakain ng tinapay. Mahirap ang pinanggalingan nitong manuga, pero kaya niyang magkaanak ng kambal. Tiisin ko na lang at tanggapin siya. Si Miss Hu at Xiao Han. Nagbibigay kami ng mga imbitasyon sa kasal. Tinalikuran ako ng tandang si Xiaoye, kaya pakakasalan ko ang pinsan niyang si Xiaohan, maging hipag niya. Bastos na ugali para sa isang hipa. Nitsa ang inuman sa panganay mong kapatid. Hinihininihan ang respetong tiyahan, narinig mo yun. Kaninong gastangke sumabog? Nagkalat ng asong kalye dito. Ang pangit ng tahol. Sino ang tinatawag mo? Babae kang bastos. Kadugo ako ni Xiaoye. Sa edad at ranggo, tatawagin niya akong kuya. Pangahas kang magsalita sa akin. Nagmamalaki sa katandaan, handa ng ilibig. Tutulungan ng Angkan Wo si Xiaohan, maging tagapagmana ng Xiao Corporation. Mga bulag na tandang tulad ni Xiaoye. Ang bagay sa palengke, magtinda ng isda kasama. Panaginip lang yan, habang humihinga ako, walang makakakuha. Sa Xiao Corporation. Patay na ang ama ni Xiaoye. Isang gasgas na balo, hindi makakagulo. Pagtripan niyo ako, pero huwag siya. Ina siya ng sugar daddy ko. Ano, mananakit ka? Mahinang suntok ng dalagita, kasing liit ng butil ng bawang. Subukan mo nga. Gising ka na, huwag kang magpanggap na wala naman akong ginawa. Gising na nga, hayop ka. Aray, Tingnan mo, gising na siya. Kuya at hipag. Samahan ko kayo sa pag-alis. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. ang baboy ng ugali niya, malamang galit na si inay. Nanay, sa totoo lang si Xiao Feng. Xiao Feng. Magaling ang pagkagawa. Gutom ka pa ba? Si nanay ang gagawa ng matatamis na makaron para sa'yo. Inay, mahal ko rin ang makaron. Kain, kain, kain. Laging kain lang ang alam mo. Kakasal lang ni Xiao Feng sa pamilya at ipinagtatanggol na ako. Ikaw naman, walang kwenta. Magutom ka sana. Di mo ba sinabi na panatilihin ang pagkakapatiran at pahalagahan ng pamilya? Nakikinig ka ba kapag nagsasalita? Naku naman, sayang ang pagpapalaki ko sa... Umalis na tayo. Bigla kong naawa si Xiaoye sa sitwasyon niya. Munting panterang yan. Huwag makialam sa away pamilya. O kung hindi, CJ, nakuha ko, asawa. Aba, itinago ko ito, paborito mong makaron. bukas ang engagement party ng pamilyang Huo. Gusto mo pumunta? Kasalan, yung may makukulay na damit at masasarap na pagkain. Sama ako. Yung tindera ng iskang nakga, mukhang totoong dalaga. Maganda at matikas. Candy bulak. Ang ganda naman ito. Napakaganda talaga. Ang ganda talaga. Tingnan nyo, dumating na si Miss Wu. Ang tagal nating hindi nagkita. Miss Hu. Ang kinis ni Miss Wow. Talaga nga.
Talagang kahanga-hanga. Ang ganda mo ngayon, Miss. Nakakabighani ka, Miss Wow. Mauna na ako. Hanggang sa muli. Sige, magkita ulit Miss Hu. Mamaya na lang. Ang pormado mo ngayon ah. Hindi ba ako maganda dati? Ang takaw mo. Hindi ka ba nahihiya? Magtago ka na lang. Nya. Salbahe, ikaw ang bumangga sa akin. Ano naman kung nabangga kita? Alam mo ba kung sino magulang ko? Ako na ang tatay mo ngayon. Walang paghingi ng tawad. Tuturuan kitang magpakabait. Magsorry ka na. Binibini, ano ang apelyido mo? Ano ang trabaho mo? Siya, mangingisda. Mangingisda ang lakas ng loob pumunta dito. Askal na nakadamit formal. Askal ka pa rin. Hinawakan mo ang anak ko. Gusto mong mamatay. Dapat magsorry ang batang yan. Anak ko magsusorry sa hindi ka karapat dapat. Kami ay mula sa Angkan Zoo. Kilala kami sa buong Zuan City. Kahit saksakin ka ng anak ko, titiisin mo lang yun. Wala akong pakialam kung o ano pang pamilya. Walang paghingi ng tawad. Babaliin koleg mo ngayon dit. Tinulak mo ako. At minura mo ako. Halo-halo lang ang pinagmulan mo. Akala mo mayaman ka na. Alamin mo ang lugar mo. Hindi ka dapat narito sa gala ni Pinapahiya ang bata? Walang hiya. Mukhang. Nanghuhutot lang siya dito. Madami ng katulad niya. Probinsyana, hindi ka dapat narito. Magboluntaryo ka. Umalis. Oh, papaalisin kita ng guard. Nya. Ito ba ang mataas na lipunan? Mga sipsip, bastos magsalita, parang mga siga sa palengke, walang pinagkaiba. Salbahe. Ngayon hindi lang, tatay mo ako, kundi ninuno mo na rin. Ako ang magtuturo sa inyo ng tamang asal. Ituturo ko sa lahat ang leksyon. Anong balak mo? Mukhang kailangan mong disiplinahin. Mahal ko, simula ngayon, tatawagin kitang aking asawa. Kuya Han, tagay muna tayo. Walang kwenta. Tingnan mo ang sarili mo. Akala mo ba talagang gusto kitang pakasalan? Ang ating kasunduan ay panlilinlang lang. Lipulin ang lahat ng banta. Wow, Ching Ching, ayaw mong mawala. Humarap ka sa akin. Pinatay na kita minsan. Gagawin ko ulit yan. Ama, pamumunuan ko ang angka ng Huo upang sakupin ang Swancheng. Laging nakakubli si Wow Ching Ching. Walang nakakakilala sa totoo niyang mukha, nawala na ang mga magulang niya. Oras na para palitan ko siya. Jiang Ying, dati kang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ako tinalikuran? Gusto ko ang posisyon mo. Tandang babae. Ang tagapagmana ng Wow. Ang magaling na doktora, wawasakin ko ang mga kamay mo. Para hindi ka na makahawak ng iyong maalang skalpelo. Aray. Huwag. Ah, Mula ngayon, ako na ang tagapagmana ng Wow. Lahat ng pag-aari na ay akin na ngayon. Si Miss Sia ay aking panauhin. Huwag siyang bastyusin, Miss Wow. Xiao Feng. Magpakasal ka kay Xiao Ye. Ako kay Xiao Han. Magiging magkamag-anak tayo. May handa akong masasarap. Sumama ka sa akin. Kahit may amnesia ka na, hindi nagbago ang hilig mo, pati katawan mo rin. Mahilig ka pa rin sa cotton candy, allergic ka pa rin sa mangga. Sa handaan kanina, lahat ng cotton candy may halo palang mangga. Buti nakain mo pa rin. Kung hindi, baka di ko mapigilan. Ang lakas mong iyon. ikaw. Bakit mo? Sinalanta ako. Dahil kinuha mo, ang mahalaga sa akin. Ang daan ng kamatayan, nasa harap mo na. Aking ganda. Huwag kang tatakbo. Nakadroga si Xiao Han ngayon. Di kanya mapapansin. Allergic reaction. Pakawalan mo ako. Malapit na.
ang kamatayan mo sa kama, at pagkatapos, maniniwala ang lahat, na may kalaguyo ka. Kakapanabik, mamatay sa kalapastanganan. Ang iskandalong inkesto na ito, sapat ng pumatay, sa reputasyon ng pamilya Xiao. Isang tira, 2 patay. Ang galing ko talaga. Wu Qingqi, kahit siya mang buhay mo, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Akon. Paimbestigahan ang PA footage. Bantayan ang lahat ng labasan. Hanapin si Little Leopard, at agad na ipaalam sa akin. Opo. Amoy makaron. Ito'y aking itinagong palihim. Paborito mong mga makaron. Hey Xiao, pribadong lugar po yan. Kuya Xiaoyi, dito ka ba talaga napa-rating dahil sa akin, kahit mayroon na akong kasunduan? Kung babaguhin mo ang desisyon mo, sasamahan kita. Huwag kang sumigaw. Ito ang iyong silid. HMM. Walang sasagip sa iyo. Ang binata ay may takot sa dumi. Ayaw niyang madumihan ng dugo. Kapag pumapatay, laging nakaganted. Xiaoye. Xiaoye. Xiao. Yi. Huwag. Naalala ko na. Bumabalik na sa alaala ko. Tiisin mo, mawawala rin ang sakit. Hala! Lumalabas bago ako nawala ng memorya. Isa pala ako walang pusong mamamatay ta. Ano ba ang naalala niya? Naaalala na ba niya ang tunay niyang pagkatao o ang ginawa ko sa kanya? Xiao. Xiaoyi. Mga kapatid tayo sa panunumpa. Ako ang kuya mo. Teka. Tatawagin na kitang kuya. Hindi ko sinasadya. May nagdroga sa akin. Xiaoye. Binata. Aking investigasyon ay nagpapakita na nilagyan talaga ng droga ang kanyang alak. Ikaw. Tignan mo. Karapat-dapat kang mamatay. Munting pantera. Huling-huli na ako. Kuya Xiaoye, naipit din ako. Ngayon ang engagement banquet ng pamilyang Xiao at narito ang lahat ng mga elitista ng Zuan City. Hindi mo pwedeng ikahiya ang Wu Heiress sa harap ng lahat. Kung may mga has humawak sa asawa ko, sisirain ko ang angkan ng Hu. Binata. Masyadong matawang lugar na ito. Kailangang ma-hospital ang ginang. Umalis na tayo. Kuya Xiaoye, Umalis ka. Binatang Ginoo. Nakuha ito sa bulsa ni binibining asawa. Ipinakita ng resulta. Matinding allergy ang nakuha ni binibining asawa. Pero sa tamang gamot at wastong pagkain, hindi ito magdudulot ng masamang epekto. Ang iyong pag-aalaga at 2 araw na pahiga ay sapat na. Naiintindihan. Kun, ihatid mo siya. MM.
Munting pantera, hanggang kailan ka magpapanggap? Diyos ko, nahuli ako. Nagising talaga ako. Mukhang gumana ang pag-ibig. Magsalita ka. Nung engagement part, bakit ka sumabay? Nalaman mo pala. Sinadya mong mag-iwan ng palatandaan at sinabayan si Hukinki. Bakit mo ginawa yun? Magsalita ka. Matigas ang ulo. Magdahilan ka. Humanap ng rason para kumalma siya. Subukan mong magsinungaling. Subukan mo. Aamin na ako. Sasabihin ko lahat. Xiaofeng, magiging pamilya na tayo. Naghanda ako ng paborito mong pagkain. Sumama ka sa akin. Ang bitag mo ay masyadong halata. Alam mong patibong iyon, bakit sumama ka pa sa kanya? Walang samaan ng loob. Ginagamit niya ako para sa'yo. Dapat linisin ang kalat mo. Ang profesional kong kakayahan, dapat maparamdam sa boss. Sulit ang 500 niya. Ano nang tawag mo sa akin? Honey, akala ko kasi, kahit kasama si Xiaohan, hindi pa rin ako matatalo. Sino nang mag-aakalang malalaman niya? Allergy ko sa mangga? Napakabalat kayo naman. Nangahas siyang isugal ang sarili para sakit. Seryoso ba siya sa peking pagpapakasal? Heto. Kinagat mo kamay ko. Paumanhin. Huwag mo nang isugal ang buhay mo. Kung hindi ako dumating ng agapan. Malamang. Alam kong mapapansin, paborito mo ang macarons. Makakahanap ka talaga ng mga pahiwatig kong iniwan. Ang galing mo. Sa totoo lang, hindi macarons ang gusto ko. Ano nang gusto mo? Yung pula. Bilog. Nakuha ko. Gusto mo malalaking mansanas. Kain ng kain. Pagkain lang nasa isip. Ang liit-liit ng ano pa bang laman niya? Ikaw naman, hon. Jiang Ying, pinakamatalik kitang kaibigan. Bakit mo ako tinalikuran? Huwag kang lalapit. Bakit? Bakit? Ano ba ang ginagawa ko kanina? Gising na. Gising na. Doktor ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. May nagmamay-ari na ng puso ko. Huwag na akong mahulog muli. Nagluluto ba siya? O nanggagaway? Xiaoye, pasukin mo agad. At patigilin sa kalokohang ito. Nanay, galing siya sa hirap. Pero paglulutong simple, hindi dapat mahirap sa kanya. Ito, ikaw mismo ang naglason dito. Mukhang pangit. Pero ang lasa, Nanay, mas masahol pa ang lasa. Mukhang maayos ang pagkakaluto ng tinapa. Tikman ko nga. Xiao Feng, mag-focus ka na lang sa pagiging direct Xiao. Iwan mo sa mga katulong ang mga gawain. Bayad sila para Huwag sayangin ang mga bayarang tauhan. Ha! Inilantad niya ako. Si Xiaoye rin ang kumuha sa akin. Hindi ako palamunin dito. Maghahanap ako ng relihiyosa ang biyenan ko. Di makapagpatay ng isda o ng tao. Maraming trabahong pwede. Kung wala talaga, maghanap na lang ako ng mga kalat.
Naguguho na ang pamilyang Ho. Ang pagpapakasal ni Ho King ay para lang sa pera. Ayaw ko sa mga babaeng pera lang ang habol. Talaga ba, young master? Pero ang card ni young madam ay, walang tigil sa pag-swipe buong araw. Hindi pera ang habol? Kumikita ako para gastusin ang asawa ko. Para saan pa ang pagtatrabaho? Hipokrito. Nagawa niyang. Nabighani ako. Ulat. Ano ang binili ng asawa ko? Junk shop, 23 yen and 50 senador. Flyers, 120 yen. Mga padalos, 30 yen. Hindi siya gumagastos. Siya ang kumikita. Ito na ba ang pagpapayaman? Nasa na siya? Base sa ruta ng kalakalan. Sunod na destino ay Shanghai International, subsidiary ng Xiao Group. Para sa recycling collection po. Sige, sandali lang. Aba, hindi ba ito ang bagong may bahay ng Xiao? Isinuko ang marangyang buhay. Para magkolekta ng basura. Itinapon ka na ba ni Xiaoye? Napakaliit talaga ng Swanshe. Ayan na naman kayong dalawang sawi. Shanghai International ay ilalim ng Xiao Group. Ang kapatid kong si Han ang general manager. Ako ang pangunahing shareholder. Tignan niyo ito. Isang babaeng tagahapot ng isda. Nagsikap makapangasawa ng mayaman. Ginamit laloy itinapon. Ano nang baho yun? Amoy pabrika ng isda. Kaya pala may ng isdang bulok. Nakakadiri. Ang Shanghai International namin, nangunguna sa industriya. Kahit recycler dapat may diploma. Kilala ko siya. Makinig kayo. Ang kapatid niyang lalaki ay manggagahasa, muntik na, makulong. Narinig nyo? Manggagahasa ang kapatid niyang ito. Dekada siyang nakabilang. Sino pumayag pumasok to? Lumabas ka na. Huwag kang lalapit. Anong ginagawa mo? Naalala ko na. Baka. Naalala na niya kung sino siya. Gusto mong itago ang bote. Hindi. Mas pipiliin kong mag-ipon ng basura kaysa mag-aksaya ng oras at lakas. Sa mga tangang katulad, 10 na sentimos bawat basyong bote. Ngunit kayong mga ay walang kwenta. Tayong umalis dito ng tahimik. Dati akong mamamatay dapat hindi mabunyag ang pagkatao. Hoy ikaw. Huwag kang gagalaw. Kuya Han, anong nangyayari? Para sa daanan ng hangin. Kuya Han, ayos ka lang ba, Han? Nakabara sa lalamunan. Bakit hindi ito gumagana? Tumawag ng ambulansya. Sige na. 4 na kilometro ang pinakamalapit na ospital. 7 minuto ang ambulansya. 3 minutong gintong oras para sa pagkalunod. Umalis kayo, lahat umuro. Namumulagat na mukha, mahinang pulso sa ugat, bradycardia, malapit ng atakihin sa puso. Kailangang makakuha ng oksiheno ngayon. Ano ang binubulong niya? Mga terminong medikal. Pigilan siyang tumulo. Makikilala nila ang kanyang kasanayan. Noong doktor pa siya. Isang mangingisdang babae lang siya. Walang alam sa pagliligtas ng buhay. Pinapatay niya ito. Bilis. Pigilan siya. Habulin siya ngayon. Umalis ka rito. Huwag mong hawakan si Pangulong Han. Aray. Kailangan natin ng cricothyrotum. Linisin ang daluyan ng hangin. Nasaan ang karayom? Kung mamatay si Xiao Han, ito'y pagpatay ng tao. Natalisad ang tamang lugar. Wala na siyang pag-asa. Ito raw ay pagsagip ng buhay. Panaginip lang yan. Mamamatay tao. Tumawag ng pulis. Ano ba ang ginagawa ko? Pinatay niya si Pangulong Han. Bilisin mo. Arestuhin na siya. Ang tagpong ito ay parang nakaraan. Magtiis ka, mawawala rin ang sakit. May pinatay siyang tao. Tumawag ng 911. Huwag ninyong pabayaang makatakas. Saklolohan niyo siya. Pigilan siya. Hindi ko siya Inililigtas ko siya. Hindi ako mamamatay tao. Doktor ako. Ang putang iyan. Ang pumatay kay Pangulong Han. Sa harap ng lahat, sirain niyo ang siraulo. Bastos, basura, ipaghiganti si Pangulong Han. Dapat nating ipaghiganti siya. Gapusan niyo siya. Bitawan mo ako. Ito'y operasyon sa lalamunan. Sinusubukan ko siyang iligtas. Hinto na ang paghinga niya. Nagsisinungaling ka pa. Halang ang bitukan ng kapatid mo. Mamamatay tao ka. Masasama ang lahi ninyo. Ako na ang gagawa. Sampelin niyo isa-isa. Pamagin ang mukha niya. Durugin ang bibig niya. Turuan natin siyang managot.
Sino ang may lakas humawak sa asawa? Gagawin kong pagkain ng aso. Ang yabang ng salita mo, asawa ng tindera ng isda, nagmamalaki pa. Akala mo sino ka? Ikaw. Anong tinitingnan mo? Walang kwentang tao, sayang ang ganda ng mukha mo, nakapang-asawa ka pa ng besurero. Dapat mayaman ang pinakasalan mo. Bakit hindi? Ako na lang ang piliin mo. Sa kanya ka sa mga ganting araw, sa akin naman sa mga patlang. O sabay tayo sa linggo. Ikaw, anong problema? Guantes. Binibini, pakiusapan mo ng maayos. Nasa China tayo, mahigpit ang batas dito. Asawa, ako na ang bahala. Mga basurang katulad nila, kaya kong solusyonan. Kayong walang hiya na mag-asawa. Naiwan ba sa bahay ang utak mo? Paano nyo di nakilala si Presidente Xiao? Alam niyo ba kung bakit siya presidente ha? Bakit di natin pwedeng tawaging Presidente Xiao? Dahil iisa lang ang Presidente Xiao. Siya yun, si Xiao Ye. Ano? Asawa niya ay isang mangingisda lang. Si Xiao Ye pala. Paano nangyari to? Totoo ba to? Presidente Xiao. Paumanhin po. Napakagwapo't bata niyo po tignan. Di ko po inakalang kayo yun. Palayasin niyo. Huwag niyo siyang pairin dito. Guardia. Presidente Xiao, nagsisisi po ako, nagkamali po ako, kawan niyo po ako. Pakawalan niyo ako, Presidente Xiao. Xiao Ye, bangkay ng pinsan mo, nandyan pa. Si Xia Xiaofeng ang pumatay, kami mismo ang nakakita. Kahit babae mo siya. Ang mga Xia ay di magtatanggol sa mamamatay tao. Di ako pumatay. May saksit ebidensya kami. Paano mo itatangi, walang naniniwala sa'yo. Ako. Sino gumawa nito? Siya. Magaling. Frikotirotomi gamit ang ballpen. Ang talino. At ang husay ng pagkakagawa. Doktor ka siguro. Hindi siya nagkamali. Malinaw na. Ikaw naman, sinadya mong itulak ako. Pero hindi ako nagkamali. Nagulat ka. Kahit gaano ako kawala sa balanse. Matatag ang mga kamay. Parang ilang beses na akong nagsanay. Bakit siya hinimit? Siya, baka namatay sa takot. Tingnan mo ang kanyang pantalon. Basang-basa yan sigurado. Salamat sa mabilis na aksyon ng babaeng ito. Naligtas ang buhay ng pasyente. Dalhin niyo na siya. Alis na tayo, mahal. Kumita ako ngayon. Libre ko kayo ng spicy hotpot. Bilang empleyado ng Xiao Corporation, sa pakikinig sa chismis, at paghamak sa binibini, lahat ng sahod ay babawasan ng kalahati. Opo. Paalam, Pangulong Xiao. Polem, binibining ale. Ikaw. Nasira ang daluyan ng hangin mo. Hindi ka muna makapagsalita. Kung may sasabihin ka, isulat mo na lang. Mangkukatay, mabagsik at walang awang. Pumapatay ng walang pag-aatubili. Mahal, iniinsulto niya ako. Huwag mo siyang iligtas. Ang sama mo naman, kahapon mo'y muntik ka na. Mamatay sa pagkalunod, siya ang nagligtas sa'yo. Tapos inaapi mo pa siya, wala ka bang natutunan? Sa 9 na taong pag-aaral? Wow, ang galing niya. Ang astig. Iniligtas niya ang buhay ko. Dati ko siyang inaasar at pinahihirapan. Kahit siya'y basura, hindi dapat magpabaya sa pasyente, kahit sino pa man. Ang tono na ito, parehong-pareho. Ang sama ko talaga. Totoo nga, kahulugan mo man, lulura ka pa rin. Siya nga ba talaga? Kung doktor siya, bakit nagluluto sa Darionfa?
Teka, yung marka sa hita niya. Hoy! Anong iniisip mo? 500 na premyo, pakita mo ang hita mo. Tunog ng sampal, libre yan. Gago ka. Walang kwentang mga lalaki. Yung tanggang si Xiaohan ay kinainan ako ng loob, bind block ang numero ko, at tinanggihan ng kasunduan. Wo Ching Ching. Xiao Ye. Kung gusto mong maglinlang, ipapakita ko ang tunay na lakas. Humanda ka na. Sa espesyal kong alay. Binatang Panginoon, narito ang lista ng bisita sa anibersaryong gala. Ang reception ay linggo ng gabi. Nagpasadya ako ng kasuotan. Para sa gala ni Liit na Leopardo, siguraduhin kunin ito, ipahatid ng personal at walang palpak. Naiintindihan. Sobra ang pagmamahal ng binatang Panginoon kay Madam. Pinipili pa niya ng personal ang mga damit. Pangulong Xiao, ito ang aming eksklusibong koleksyon ng limitadong haute couture para sa panahon. Kailangan namin ng gaya ng iyong magiting na asawa para ipakita ang kanilang makalangit na ningning. Ang hiwa ng kipaong ito ay hangga gitna ng hita, upang makita ang birthmark sa hita ni Xiaofeng. Ito ang kukunin namin. Sa linggo, maghanda ng 3 estilo, para pagpilian ng aking asawa. Opo, Xiao. Makikiraan po. Guwapo, huwag kalimutang panoorin ang palabas ko. Salamat. Ito ay dapat damit pang gabi? Paumanhin po. Hindi ba't naihatid ni Kun ang tuksedo? Bakit trench coat ang suot mo? Mainit nga ngayon. Seryoso bang formal dinner ito? Siyempre naman. Boss, lumaki tayo sa ilalim ng pulang bandila. Sanay sa kasaganaan, isang maling hakbang. Wakas na tayo, Xiaoye. Ano ang tawag mo sakit? Expose, Tama na ang kalokohan. Tanggalin mo na yan. kailangan ba yung baduy na suite? Talagang dapat. Dagdag sweldo. CJ. May kamera sa itaas mo. Ano suot mo, liit na leopard? Di mo ba sinabi kay ako na ibigay sa kintong bestida? Salamat. Magsalita ka. Maling kasuotan binigay ni Akon. Samahan mo ako. Lolo Xiao, tingnan nyo, nanunood na naman siya kay Xiao Ye. Sa formal na handaan, ganyan siya manamit. Halatang may masamang balak. Si Xia Xiaofeng ay, galing sa squatters area, basurera at isdang kinakaliskis. Nagalami ng lalaki. Ang apo ko, sanay tumingin sa ugali. Maghusga ng pagkatao. Sino aakalain? Maloloko ng babaeng yon? Magbihis ka. Hindi ka ba lalabas? Hintayin kita. Wag na. Kung magdaldal ka pa, haharap ako, at panoorin kitang magbihis. Walang siwang sa gilid, yung bagong damit nila. Di kita ang marka sa hita. Siguro sulyapan siyang magbihis. Hindi na. Magagalit siya. Anong problema? Naipit ang buhok.
Tapos na. Nahihilo ako. Huwag kang magkunwari. Yakapin kita ng 5 minuto. Babawasan ko ng 500 ang upa mo. May kailangan. Akong tiyakin. Ako, hindi sinasadya yon. Legal na negosyo ang pinapatakbo. Sui-sui, nababaliw ka na ba? Nangloloko tayo sa kliyente. Liit na leopardo. Hagikan tapos takas. Ano akala mo sa akin? Malinaw naman. Ang pinakamamahal na isihin na kliyente. Tawagin mo akong, ano? Kabiyak. Lolo Xiao, narinig mo yun. Parang may ingay sa loob. Naghanap na sa buong ballroom, hindi makita sina Xiaoye at siya. Sa tingin mo nagtatago, sila doon? Ako. Gusto ko talaga ang katawan. Pero hindi ko kayang bayaran. Ang halaga ng pagtulog mo. Huwag mong bawasan ang sahod ko. Kuya Xiaoye, nasa loob ka ba? Kung hindi siya ang babaeng yon, anong gagawin ko? Hiwalayan siya. Iwanan siya. O pawalang bisa ang kontrata. Judas, bitawan mo ang asawa ko. Ang pugi-pugi ng asawa. Sige na mahal. Alis na tayo mahal. Mahal. Ininsulto niya ako. Ako ay, parang ayaw ko nang umalis. Sabihin mo na ang gusto mo. Hindi touchscreen ang mukha ko. Ang mag-asawa ay dapat hindi magsalo sa kwarto. Ang dalawa ay naglakas loob gumawa nito sa mismong venue. Si Xiaoye, matino mula pagkabata. Pinahahalagahan niya ang tradisyon ng pamilya. Ang babaeng yun ang nagpasama sa kanya. Huwag po kayong magalit, Lolo. Tutok-tok ulit ako. Mahalaga kay Lolo Xiao ang dignidad. Ngayon sigurado, mapapaalis natin si Xia Xiaofeng sa pamilya natin. Tumabi ka. Xiaoye, anong ginagawa mo? Lolo Xiaoye, anong ginagawa mo? Lolo, Anong meron sa inyong dalawa? mga gasgas lang po. Si Xiaofeng ang nag-ayos. Totoo po. Totoo po, Lolo. Patanjin ng sugat. Malala ba? Huwag kang mag-alala, gasgas lang. Pinilit kasi ni Xiaofeng na gamutin ng maayos, kaya dito kami sa tahimik. Nakahiga ka nga, nagkukunwaring may sugat. Kung wala namang itinatago, bakit hindi mo? Binuksan kanina. Hindi takot. Ayaw lang. Nakakainis ka. Pangit ng mukha, walang hiya, anak ka ng ho. Bakit ganito ka? Kung alam ko, ikaw ang nasa pinto. Sana'y nagmamadali ako. Bumukas agad. Ang galing mong. Manloko. Sayang lang. Mga pangako mo ay di uubra sa akin. Ang pakana mong di makakalinlang sa mga ngaso. Bata ka pa. Lolo, hindi ko. Lolo Xiaoye, punta na tayo sa salo-salo. Ang tagal mong nawala. Magpakabait ka. Oo, sumama kayo ni Ching Ching. Ikaw, maghintay ka 10 minuto. Ang ganda. Naku, kaninong mayamang anak ang magandang ito? Di ko alam, hindi ko pa siya nakikita dati. Ang kanyang kagandahan, ang kanyang tindig, tiyak na galing siya sa respetadong angkan. Tingnan nyo, nakaupo siya kasama si Xiaoye. Baka ito na ang magiging nobya ng pamilyang Xiao. Kaya pala, ang mga Xiao at Ho, may kasunduang pag-iisang dugatan. Pero nandoon si Xiao Han sa kasunduan. May iba na palang napupusuan si Xiao. Tumayo ka, hindi ka pwedeng umupo dito. Ching Ching, umupo ka na lang dyan. Habang buhay ako, ang magiging kasama ni Xiaoye ay ikaw lang. Lolo, may asawa na ako. Buhay pa ako, ang pagpapakasal mo, kailangan ng aking basbas. Si Ching Ching, ang pinili ko para sa iyo nung bata ka pa, kahit ilang taon na ang lumipas, siya pa rin ang napupusuan ni Xiaoye. Han, ang pasya ko, ay tatanggapin mo?
Hindi naman, Lolo. Kung pakakasalan ni Xiao Ye si Hu Qingqing, ako na lang kay Xiao Xiaofeng. Sa pamilya lang dapat mapunta ang mga benepisyo. Panaginip mo lang yan. Hoy matanda, maganda ang kapares ni Xiaofeng. Huwag niyo silang paghiwalayin. Lahat kayo ay tutol sa akin. Gusto niyo ba akong patayin? Matanda, nawawala na ba sa isip? Nababaliw ka ba, Lolo? Pakinggan mo ito. Hinamak ako ng istambay na ito. Hindi naman. Nagpapahayag lang ako ng katotohanan. Lolo, may sakit ka sa puso, di ba? Paano mo nalaman? Hinubog na daliri at maputlang mukha. Bigla ang hirap sa paghinga. Namumulang labi. Nakakabitak na ugat sa liig kapag nakaupo. Lolo, talagang may sakit ka sa puso. Bakit di ka magpa-opera? Masalan na ang kalusugan ni Lolo. Pang-alaga na lang ang magagawa. Sa ibang bansa siya nagpapagaling. May dalubhasang sirujano sa Xuanche. Kayang gawin ang operasyon. Sayang. Nawala siya 3 taon na ang nakaraan. Bakit? Kapag naririnig ko iyon, sumasakit ang ulo ko. Parang may bagay. Gusto sumabog sa isip ko. Xiao Ye, lalong ayaw ko sa babaeng ito. Walang respeto sa personal na espasyo. Bukas, samahan mo siya sa munisipyo para makapagdiborsyo. Dali, pagkatapos pakasalan si Qingqing ng maayos. Lolo, kung masyado kang delikado, huwag kang makialam sa kasal ko. Sinasuwi mo ako, nagpaplano ng paghihimagsik, huwag mong kalimutan. Sino ang nagpapasya sa tagapagmana ng Angkan Xiao? Ako ang may huling salita. Lolo, tingnan mo ako. Ako rin ay isang Xiao. Kuya Xiaoye, huwag mo nang galitin si Lolo. Maliban na lang kung ibibigay mo na ang imperyo ng Xiao. Xiaoye, makinig ka kay Lolo. Sa ganitong mahalagang sandali, bakit ka nag-aatubili? Peking kasal naman tayo. Xiaoye, ikaw, Ano ang tawag mo sa akin? asawa. Ang gusto ko, kukunin ko mismo, hindi kailangan ng regalo, at hinding-hindi susuko. Iyan ang aking magaling na apo. Sakto. Lolo Xiao, ayos ka lang po ba? Ginoo, tumayo ka na. Ako, Lolo, pakiusap kumalma ka. Humihingi ako ng paumanhin para kay Xiaoye. Anak ko talaga yan. Magaling. Kung nagkaganito ang tapang ng ama mo noon, hindi ako magtitiis ng maraming taong kahihiyan. Ikaw ba ay lasing? Xiao Xiaofeng. Asawa kita sa mata ng batas. Huwag kang laging lumalayo sa bawat problema. Pero ang lolo mo, Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Ang opinyon mo lang ang mahalaga. mayroon ka ba nadarama para sa akin? Alam mo ito. Ang mga babaeng ayaw ko, nandidiri ako sa simpleng hipo. Ngunit iba ka. Sa bawat sandali, nangangarap ako sa iyong haplos. Xiaoye, mahal din kita. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa, Ulitin mo. asawa. Binata, pumasok si El Xiao sa opisina kasama ang mga tauhan at kinuha ang lahat ng kontrata. Ang mga negosyo'y madalas gumamit ng pinakasimpleng paraan. Pati na, ang kasunduan ninyo sa kasal ni Binibini. Ano? Tingnan mo ito, ito ang paborito kong apo. Ang iyong minamahal na anak, nagpanggap na ikinasal, kaysa tumyupad sa pamilyang nakasalalay. Ikaw ay kahihiyan. Lubos. Nagdadala ng kahihiyan sa angkan. Xiaoye, Xiaofeng, lagi mo akong dinaya. Paumanhin. Kung hindi niyo ako pinilit sa planadong kasal, hindi ako gagamit ng ganitong paraan. Nagpakasal ka sa babaeng pera ang habol. Para lang ako galitin, hindi ba? Lubos kang nabigo sa akin. Kun, ihanda ang sasakyan. Opo. Ama. Pakahimahin po ninyo, ama.
Xiao Ye, kung hindi mo susundin ang lolo mo, ititigil ko ang pagpapagamot. Iwanan mo ang babaeng yan, at pakasalan si Ching Ching. Oh, papanoorin kitang mamatay, sa harap mo. Xiaoye, lalong lumalala ang mga lagnat ng matandang. Kung hindi tayo kikilos agad, baka hindi na siya mabuhay. Habang buhay pa ang henyong doktor ng Xuancheng, hahalungkatin ko ang mundo para hanapin siya. Hindi natin siya dapat hayaan magsiyasat, baka malaman niya, si Xia Xiaofeng ang tunay na Wu Qingqi. Simula ngayon, ako na si Wu Qingqi. Mapapasa akin ang yaman ng pamilya. Xiaofeng. Ikaw pala. Ikaw ang tinutukoy niya. Tatay. Ang doktor. Ito ang... Tatay. Nang mamatay ang kapatid ko. Ang sakit sa puso ng matanda, ay malapit nang. Ang buong Xiao Group, ay mapapasa ilalim ng aking kontrol. Tatay. Hindi ba, si Xiaoye, paalisin ang lahat ng banta. Huwag kang mag-alala, handa na ako para dito. Ang batang yun ay, pabigat kong buhay. Ang angkan ng Xiao, magiging tagapagmana. Ikaw na lang ang mapapasa kanya. Salamat, tatay. Maghanap dyan. Noong panahong iyon, nawala ang lahat sa akin. Pakiramdam ko'y iniwan ng mundo. At sumuko na ako. Hanggang sa may narinig akong boses. Huwag kang matakot. Narito ako palagi sa tabi mo. Xiaofeng, ang iyong boses ang nagbigay sa akin ng malaking pag-asa at tapang. Kaya nga ako nagtagumpay na maibalik ang Xiao Group. Nangako ka na hindi mo ako iiwan. Mas natatakot ako na mawala ka kaysa sa iniisip mo. Xiaofeng, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Sumasakit pa ba ang ulo mo? Sino si Xiaofeng? At sino ka? Xiaofeng. Ako ito. Ikaw si Xiaofeng. Wala akong apelidong Xia. Ho ang apelido ko. Ang Ho mula kay Huyu Anjia. Ako si Hu Qingqi. Ikaw talaga. Wala ka talagang natatandaan sa akin. Manatili kang malayo. Ayaw ko ng estrangherong malapit sa akin. Umalis ka na ngayon din. Estranghero. Tingnan mo. Ito ang marriage certificate natin. Akala mo peking dokumento. Ang makakalapit sa pamilyang Ho. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga tulad mong hangal. Huwag kang lalapit. Ginang. Binata, ano ba tong drama mo ngayon? Imbestigahan. Ang pamilyang Hu. Si Hu Qingqi. Ang kasaganahan ng lungsod na ito, lahat ng karangyaang ito, dapat ay akin sana. Tatay. Nakauwi na ang iyong anak. Gago ka. Wu Qingqi, lagi mo akong tinutulungan noon. Tulungan mo ako ng huling pagkakataon. Mamatay ka na. Ang ninakaw na pagkatao ko, ang nagpalitang kapalaran, akala mo ba sa pagbura ng alaala? Mapapasuko mo ako, Jiang Ying. Ang utang mo sa akin, babawaran mo ng nakaluhod. Ang phoenix sa apoy, babangong muli. Xiaoye,
Anong ginawa mo sa at? Makinig ka. Kapag nasaktan siya, papatayin kita. Paano mo inabuso si Xiaofeng? Bakit siya nasa ospital? Mahalaga rin ang buhay ng mahihirap. Wala ka bang pagkatao? Diyos ko. Ang anak kong kahabag-habag. Nakikiusap ako. Mahabag ka sana. Pakawalan mo siya. Biyenan, bumangon ka na. Ang sitwasyong ito, hindi mo naiintindihan. Si Xiaofeng ba ay inyong tunay na anak? Anak namin siya. Oo. Mas minamahal pa namin siya kaysa aming sariling dugo. Mga hipag, labis na naghahangad si Xiaoye kay Xiaofeng. Buong puso niyang pinagkatiwalaan. Saksi ang langit at lupa. Ngayon ay nawalan siya ng memorya at ayaw nang makisama kay Xiaoye. Amnesia na naman. Muli. Habang may pasensya pa ako, sabihin niyo ang katotohanan ng walang pagkukulang. Hindi ko na matiis ito. Kayong tatlo. Nagkakaisang inaapi ang among binata. Ikaw, humihila sa kanyang kwelyo. Ikaw, bumabatok sa mangas. At ikaw, humihila ng kanyang pantalon. Nag-imbestiga na ang among binata tungkol sa dalagang may bahay. Hindi siya inyong tunay na anak. Inampon ninyo siya 3 taon na ang nakalipas. Nagkagusto ang among binata. Sa unang pagkikita pa lamang, nakasal rin sa wakas. Nagkamuwang ang kanyang puso. Ngunit siya'y biglang nakalimot. Lalong hindi makatarungan ito. Kayong tatlo. Manahimik kayo. Eight. Narinig kong nagkagusto ka sa akin nang unang makita mo. Ako si Ono. Umibig ka nang una pa lang tayong magkita. Noong araw na iyon, ang mukha niya ay pula na parang strawberry. Ang mga mata niya ay parang mga ubas na, matingkad at nagniningning. Ibalik mo siya sa akin. Siya. Si Xiaofeng, isang manikang walang memorya. Hindi dapat siya nabubuhay. Ano? Pangulong Xiao, nakapagtatak, may nakagusto sa mangingisda sa squatters area. Nababasag na ang puso ng binata kong amo. Pamilyang siya. Dinaya ba ninyo ako? O inagaw ninyo ako? Nahanap ka na namin. 3 taon na ang nakalipas. Nagtitinda kami ng isda sa paanan ng bundok. Nang matagpuan namin ang sugatang babae na walang memorya. Tatay. Nanay. Uwi na muna kayo. Xiaodong, tandaan mo ito. Ako'y laging iyong kapatid. 8. Ingatan mo ang sarili mo. Manatiling ligtas, ha? Binibini. Xiaoye, ayos ka lang ba? Paumanhin. Binalaan na kita. Ayoko ng estranghero sa tabi ko. Binibini. Alam kong nasasaktan ka. Kung masyadong mabigat, maaari kang umiyak sa balikat ko. Makiplamusan tayo, Xiaoye. CJ. 3 taon na ang nakalipas. Pumanaw ang mga magulang ko. Umalis ako sa ospital at bumalik sa pamilya. Ngunit ang lahat ng mapagkakatiwalaan ay pinalitan ng tauhan ng kalaban. Hindi ko kaya ng mag-isa. Nalabanan silang lahat. Kaya, gusto kitang kunin bilang asawa ko. Para maibalik ang pamilya. Ikaw. Kukunin mo ako. Eksakto. Simula ngayon, ako ang iyong kliyente. Kapalit nito, ibibigay ko ang bagay na pinakagusto mo.
Ayaw mo sa mga estranghero, lumalapit sa'yo, pero para sa kapangyarihan, papalapitin mo sila. Anong nasa isip mo? Ako lang ang makakagawa ng pag-opera sa puso ng lolo. Ang pagligtas sa kanya, ang dapat mong prioridad, hindi ang mga pakana. Bakit mo binuksan ang buton? Mainit lang, o abala ba si Pangulong Xiao sa bagong asawa niyang napakaganda para asikasuhin ang lolo niya? Binata kong amo, Magandang balita tungkol sa henyong doktor. Kumpirmado ang pagkatao niya. Siya ang nawalang. Nayong madam 3 taon nakalipas. Nawala ang henyong doktor. Nawala ang alaala ng madam. Tama ang timeline. nauunawaan ko. Hindi ka ba nagulat? Inasahan ko na. Iulat agad ang ganitong mga bagay sa susunod. Ano, kumbinsido ka na? Masaya ang ating negosyo. Pagod na ako, lumayo ka, para sa kaligtasan mo. Naku, nasira ang kandado ng silid tuluyan. Walang mag-aayos. Sa oras na ito, malaki ang kwarto ni Xiaoye. Diyan ka na matulog. CJ. Mahal. Huwag kang mag-alala, babawiin ko ang lahat ng iyong nawala. Espesyal ang kondisyon ni matandang Panginoong Xiao. Magkakadugtong ang mga ugat at daluyang dugo. Napakahirap na operasyon. Mataas ang panganib. Isang tagumpay lang sa buong mundo. Maliban sa batikan sa medisina, walang ibang may kakayahan. Sino nang maglakas loob mag-opera sa kanya? Katarantaduhan ito, Xiaoye. Saan mo nakita ang siruhano? Magpapanggap ng aksidente, patayin si Lolo, at agawin ang kapangyarihan. Ikaw. Dumilang lumalabas sa bibig mo. Lolo, nagtiwala ka ba sa akin? Sawa na ako, sino mang maka-opera sa akin, tatawagin kong tatay. Magiging tatay ni Lolo ang dalaga? Diyos ko po, guguho ang pamilya. Handa na sa operasyon. Makilala ko ang siruhanong ito. Naloloko ka. Dilitisin ko ang kasinungalingan niya. Huhubaran ko ang balat. Laoli, anong sigawan ito? 3 taon kang nawala, lalo kang naging mainit ang ulo. Ah, ikaw pala. Dr. Hu, 3 taon kang nawala. Naglulumay ang larangang medikal. Saan ka nagtago? Namimiss ka namin. Siya, ang tanging siruhano sa buong mundo. Nakapagtagumpay sa pamamaraang ito. Alam ko. Bitawan mo muna kamay ko. Dr. Hu, maaari ba makatulong ulit sa'yo? Tuloy ka. Maligayang bati, Pangulong Xiao, matagumpay ang operasyon. Matatag ang vital signs ni Xiao. Lahat ng indicators ay nasa normal na saklaw. Ililipat siya sa lii para sa 24 oras na pagmamasid. Salamat. Xiao Feng. Doktor, anong nangyari sa kanya? Pagod lang, 10 oras ang operasyon. Hindi nagpahinga si Air Hu. Xiaoye, iuwi mo siya para makapagpahinga. Ako na ang magbabantay dito. Umuwi na kayo. CJ. Ano, sinasabi mo bang operasyon ni Ji Xiao ay ginawa ni Xia Xiaofeng? Nakita ko ng sarili kong mata. Naalala niya. Naaalala niya ang lahat. Matapos ang lahat ng paghihirap ko, at lahat ng aking nakamit, hindi ko hahayaang may kumuha nito. Wo Qingqing. Panahon na para mawala ka. Mahal.
Sinta, yakapin mo ako. Mahal, yakapin mo ako. Ginoo, nagpadala ng imbitasyon ng patriarka para sa inyo at sa asawa mo, na dumalo sa handaan sa kanilang mansyon. Umalis ka na. Opo. Mansyon ng Angkanho. Kailangan kong bumalik. Kuya Han, maganda ba ako ngayong gabi? Napakaganda mo. Kahit gustuhin man ng Angkan Xiao, napakasalan ko si Xiaoye. Ang puso ko'y laging nasa iyo lamang. Kapag ikaw na ang pinuno ng Angkan Xiao, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Kung gayon, darating kaya si Xiaoye at si Xiaofeng ng totoo. Kung sa ibang lugar, baka hindi siya samipot, ngunit sa mansyon ng Wow, tiyak na darating siya. Sila na ba yan? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Narito na silang lahat. Tingnan mo. Sino to? Sino yung kasunod nila? Noong may amnesia ka, muntikan ka ng mamata sa pagkain ng cotton candy. Nilagyan niyan ang lason. Hinaluan niya ng napakaraming mangga. Kun, Binibini. Bilisan mo, tikman mo itong cotton candy. Ako mismo gumawa, ligtas at malinis. Ikaw ang nagdudungis. Sa pangalan ng angkan, mag-ayos ka nga, para kang galing sa kuweba. sumama ka sa akin. Ikaw na naman. Kilala ba kita? Aba, si Palengker at Gold Digger, manglibre ka na naman sa handaan. Kung ayaw kang disiplinahin ng magulang, ako na ang Ikaw, walang hiya ka. Hindi kasing sama mo. Pangahas mong hinampes ako? Sino man pwede kong paluin. alam mo ba kung sino ako? Wala akong paki. Kontrolin mo mga tauhan mo. Hindi siya worth it. Karapat dapat ba siya? Natalo ko sila, huwag mo akong sasaktan. 5 bugbog, 1 libre. Sa sarili kong tahanan, hindi ako papahamak. Sino ka ba? Isang hamak na mangingisda, pangahas kang lumaban, sa 4 na dakilang angkat. Trip ko lang silang bugbugin. Kailangan pa bang lisensya para manapo? Ikaw, Sino ang nag-udyok sa iyo? ang babaeng ito ay ni Presidente Xiao. Hoy, walang away, walang pagkakasundo, ako at si Madam Xiao, ay may kaunting pagkakakilala. Walang hiya ka, bulag ba ang anak ko? Manghamon kay Madam Xiao, laging may gulo, umalis ka, bubugbugin kita mamaya, alis. Pumayag ba ang binibini? Siya si Jiang Yi, anak ng hardinero sa Humanor. Dati ko siya, pinakamatalik na kaibigan. Ginamit niya ang tiwala ko, at tinalikuran ako. Alam mo ba, ang pinaka nakakamanghang tanawin sa buong buhay ng insekto ay kapag nadurog sa ilalim ng paa. Tignan nyo. Tatakas ka pa? Ang red along ito mula sa binatang amo. Hindi mo lang dapat tanggapin. Dapat ka rin magpasalamat ng maayos. Bitawan niyo ako. Jiang. Sino ba siya? Ying Ying, nahanap ka rin namin.
Labis ka naming na-miss. Ano ng koneksyon nila? Ano nang sinasatsat ng mga hamak na yan? Sinasabing anak nila siya. Nagkukunwari bilang mga magulang niya. Pero tagapagmana siya ng pamilyang Ho. Mga gwardya, mga gwardya. Paano nakapasok ang mga probinsya nung ito? Palayasin niyo agad. Ying Ying, sabihin mo sa kanila. Sinasaktan mo ba ang dalagang amo? Magsabi ka ng totoo. Ying Ying, mabait ang pamilyang Ho sa amin. Magpakatao ka naman. Ying Ying, tapusin na natin tong kahihiyan. Hindi ko kilala ang mga impostor na to. Alisin niyo na agad. Umuwi ka na sa amin. Sasama ka sa amin. Pakawalan niyo ako. Hayaan niyo ako. Ang henolohiyang itim na ginto ng pamilya ay nakatago sa lihim na compartment ng bookshelf. Ang lihim na ito ay para lamang sa mga tagapagmana ng pamilya, hindi alam ng mga tagalabas. Ang mga tala ng henolohiya ay maaari lamang ma-activate gamit ang iris ng mga tagapagmana. Ang aking lolo, ang aking ama, at ngayon ay ako naman. Wow, Ching Ching. Alam kong babalik ka, pagkatapos maalala ang lahat, para maghanap ng ebidensya sa ancestral home. Mga gwardya. May mga intruso sa pag-aaralan. Hulihin sila, at ikuha ang ninakaw. Agad-agad. Wow, Ching Ching. Ito ay klasikong estratehiyang ambush. Mula sa Art of War, na ikaw mismo ang nagturo sa akin. Umatras muna tayo ngayon. Anong nangyayari? Tingnan natin sa loob. Kakaiba ito. Bakit nawala ang kuryente? May tao na siguro dito. Hanaping mabuti. Tara na. Huwag kang gagalaw. Paumanhin po, ayoko sa taong masyadong papalapit. Nakatakas siguro sa bintana. Bilasan mo. Ipagawa muna ang kuryente. Anong nasa bulsa? May nakadutot sa akin. Ito ang paboritong ng yumaong ama ko. Gusto ko rin ang librong ito. Ano nang amoy yon? Alak yon. Ang matinding alak ay ibinuhos sa tuyong yelo. Agad itong sumingaw sa pagdikit. Ang paglanghap ng singaw na alak, direktang pumapasok sa dugo sa baga. Mabilis na lalasing ang katawan. Sa kulob na lugar, kapag umabot sa limitasyon ng singaw, pwedeng magdulot ng pagsabo. Kahit i-report na ninakaw, mawawala lang tayong dalawa sa aksidenteng sunog mula sa lasing. Umalis ka. Tama ang hula mo. Sayang lang. Pagkatapos ng gabing mawawalan ng dalawang matalino sa mundo. Kayong dalawa ay nagkalasing sa handaan ng WoW. Sinunog ang tahanang ninuno ng WoW. Winasak ang lahat ng ebidensya. Ang pamilya Xiao ang magbabayad sa akin. Ngayon, ang Black Gold family tree ng ay nasa akin na. Pag namatay si Wu Qingqi, ang kanyang mga mata ang magbubukas ng biometric na kandado sa kaha. Itapon silang dalawa sa apoy para magsama sa pagkasunog. Ying Ying, aminado kaming nagkamali. Pauwiin mo na kami. Hindi na kami. Makikialam pa sa'yo. Sige na. Ying Ying, ako ang inang nagluwal sa'yo. Pinag-aruga kita mula pagkabata. Kayo ang hadlang sa tagumpay ko, mga parasito sa buhay ko. Sa pag-alis sa inyo lang, ako magiging tunay na tagapagmana ng WoW.
Xiaoye, mabagal mag-metabolize ng alcohol ang katawan ko. Ipangako mo, kapag nagsimula akong magwala, paluin mo agad ako. Lasing at pas... Bakit mo ako hinalikan? Gaya ba ng iniisip kong ibig sabihin? Xiaoye, gusto kita. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Hagkan mo ulit ako. Patunay. Munting Leopardo, kung magpapatuloy ka, hindi na kita pakakawalan. Kun, gawin mo na. Naiintindihan. Sa 5 minuto, kapag tumaas ang konsentrasyon, ay activate ang remote switch. Paputukin ang hangin. Boom. Lahat ng VIP na namatay, isisisi sa pamilya Xiao. Nababaliw na ba silang lahat? Bakit nakatitig silang lahat sa akin? Ang Black Gold lineage record ng pamilyang Wu ay nasa kamay ko na ngayon. Pag namatay si Wu Qingqing, bubunutin ko ang mga mata niya, at bubuksan kaagad yun. Bilis, patayin nyo yan. Naiintindihan. Walang makakapigil dito, at walang makakapigil kailanman. Hu Qingqing ay tumatag. Mga kaaway mo'y nakamasip. Amin pong pagkakamali, Ying Ying. Ako ang inang nagluwal sa'yo, Yinyi. Simula pagkabatay minahal kita. Mga hadlang kayo sa landas ko, mga salot na naghahatak sa akin pabalik sa... Kapag nawala na kayong dalawa, masisiguro ko ang posisyon ko bilang Wu na tagapagmana. Makalipas ang 5 minuto, lulubha ang konsentrasyon ng gas, ang remote switch. Ang magpapasabog nito. Ang lahat ng pagkamatay, isisi sa pamilyang Xiao. Ito siyang siraulo na nagpapanggap kay Binibin at pilit tayong Hindi ito totoo. Makinig kayong lahat. Manatiling mahinahon. Nasa tirahan ito ni Hu Qingqing. Isinusumpa ko sa dangal ng pamilyang Hu. Walang mangyayaring aksidente. Nasusubaybayan ang lahat. Mapanatag kayo. Ang mga balak ni Jiang Yi ay naibunyag na kay Binibining Hu. Traidor ka rin pala. Bagamat ako'y malibog, hindi ako tanga. Ang mga sikreto at pagtaksil, naloko na ako ng aking ama minsan. Akala mo maluloko mo ulit ako. Nangako ka sa akin. Nang inakit mo akong hipag mo, akto ko'y pumatol ng lubusan. Bakit mo pinagkatiwalaan ang tulad kong hampas lupa? Nakaratay na ako sa, di ba baba sa 80 na babae. Isang babae lang ang kumalinga sa akin. Nanulumpa ako sa pamilyang Nyuhuruho, Hu Qingqing. Ikaw. Ang hapunang ito ay magpapahayag ng tunay na Hu Qingqing, ang aking asawa. Hindi. Huwag ninyong pakinggan ang kasinungalingan niya. Hawak ko ang ipinagbabawal na lahi ng mga Wu. Ako ang tunay na Wu Qingqing. Biro lang, Jiang Ying. Walang family ledger ang Black Gold. Para lang mailantad ang tunay mong Imposible. Nasa lihim na mekanismo iyon. Personal kong journal ang paglaki iyan. Itinago iyan ng magulang ko. Hindi para sa pamilya, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi totoo. Paano ito nangyari? Inay, itay. Hindi ko kayo binigo. Iningatan ko ang pamilyang Hu. Jiang Ying, tinawag ko na ang pulis. Mananaig ang hustisya. Takasan mo man, abot ka ng batas. Bastos ka. Wala na ako. Hindi ka rin makakatakas. Isipin mo man lang yung masamang babae. Muntik nang maging kabit. Pinapanaginipan ko gabi-gabi. Gisingin niyo siya, harapin niya ang hustisya. Dalhin niyo siya. Ano ang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Pakawalan nyo ako. Nawalan ako ng lahat dati. Ngayon, bawi ko na lahat. Hindi para magyabang, kundi para sabihin sa mga nagdurusa sa kawalang hustisya. Ang dapat sa inyo, bawiin nyo ng may dignidad.
Magsaya kayo sa salu-salo ngayong gabi. Simula bukas, ang Who Group ay magsisimula ng bagong yugto. Ginoo, hindi mo ba napapansing parang may pagka, tulad ng lobo sa balat ng tigre si Binibini? Hayaan mo siyang magmalaki. Hayaan mong magwala. Nasisiyahan ako sa palabas. Xiao. Xiao Ye. Pagod ka na. Sobra na ang nagawa mo. Uwi na tayo. Ang init. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Kalahati ng dugo sa katawan mo ay alak ngayon. Kahit anong gusto mo. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? Hindi mo na kailangang magsalita. Ramdam ko na. Hu King. Kagabi, ipinilit mo ang sarili mo sa akin. Naginaw ako. Tulungan mo ako. Nawalan ba talaga ako ng kontrol pagkatapos Paumanhin, Xiao Ye. Ano ang tawag mo sa akin? Presidenteng Xiao. Dapat buhayin ko ang angka ng Hu. Walang oras para sa pag-ibig. Salamat sa pagpapatira sa akin dito. Aalis na ako ngayon. Xiao Feng. King, teka, hindi ba komportable ang kwart? O hindi mo nagustuhan ang pagkain? Sabihin mo ang problema, aayusin ko. Ikaw ang pinakamabait na biyenan. Hindi ako karapat-dapat. Kontrata lang ang kasal natin. Ngayong ayos na ang lahat. Oras na para umalis. Mahal, kahit ikaw hindi mo napigilan ang asawa mong umalis, ikaw rin matatanggal na sa trabaho. Nakita ko lang, si Ching na may dalang malita. Anong nangyayari? Alam ko lahat tungkol kay Ching. Sobra ng hirap na dinanas ng manugang kong babae. Kung hindi mo ibabalik si Ching, huwag kang umasang mamamana ng Xiao Group. Walang mangyayari. Lolo, pwede nyo naman ako ang isipin. Siyaw rin ako. Matagal na kitang pinamumuhi ang tanggang. Alipin na duwag. Kalokohan. Tapat ako sa huglo. Paano mo nasabi yan? Nung dumating yang impostor na yan, una kang naghalik sa kanyang paa. Hindi yan totoo. Tigil lang kasi mali niyan. Nahulog ang cellphone. Pulutin mo. Mga kasama, sa 3 taon kong paglayo sa pamilya, isa lang ang natutunan ko. Ang hindi pumapatay sa nagiging lakas mo. Ito ang 3 anunsyong. Una, bawiin lahat ng ninakaw na ari-arian. Pangalawa, baguhin ang komposisyon ng board. Pangatlo, simula ngayon, ang Who Group ay magpapatino ng kakayahan, hindi pagpapatawad. Tapos na ang pulong. Malubha ang problema ng Grupo Xiao. Bagong tagapagmana ng Grupo Xiao.
Kontrolado na ni Xiao Han. Binulag niya si Xiao Ye. Presidente Wu, may gulo tayo. Baka may nadisgrasya tayo. Xiao Ye. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Manatili ka sa bahay ng mga... Hindi ka pahihirapan ni Xiao Han dito. Ituring mo na ring ligtas ka na dito. Kaya mo bang maligo ng mag-isa? Susubukan ko. Tulungan na kita. Tuwi na ang damit mo. Bibilhan kita ng bagong pajama bukas. Pasensya na sa abala. Simula ngayon, hindi ka na president. Ikaw ang pusang gala na inampun ko. Tatawagin kitang Little Pat. Leopard cat ba yan? Ito ang kwarto ko. Malinis ito. Matulog ka muna. Huwag kang umalis, bayaran na kita. Paano mo ako babayaran? Inampon mo ako, aalagaan kita ng mabuti. Dito muna tayo ngayon. Bukas na tayo magpatuloy. Ano na problema niya? Nakakatulong ba ang kanyang pagbubulag sa iba niyang kakayahan? Hoy, binata, epektibo ba ang peking pagbubulag-bulagan? Nakikitira na ako, pero malamig pa rin siya sa akin. Iwasan pa rin niya ako. Ano ang susunod kong gagawin? Mayaman na ngayon ang binibini. Gusto ng mayayamang babae ang mga lalakong. Masunurin at parang bata. Maamo. Masunurin. Parang bata. Pupunta na ako sa opisina. Tawagan mo ako kung may kailangan. Magpapakabait ako at maghihintay dito. Bossing. Epektibo ba talaga ang mga to? Iniwan ka na ng binibini. Ito na lang ang huling pag-asa natin. Tumahimik ka o umalis ka. Bossing, baka dapat natin, tignan muna natin ang mga post niya sa social media. Tutulungan kitang umintindi. Mas masarap ang preskong mais kapag malambot. Sa tingin niya matanda ka na masyado. Kaysa mag-isip sa nakaraan, mas mag-focus ka sa kinabukasan. Gusto niyang makipaghiwalay. Gusto ko ang mahinahong simoy ng at malayang diwa, mga ilaw sa palibot at malalayong bituin. Gusto niya ng 4 na boyfriend. Bakit ka nakatayo dyan? Pumunta ka agad sa huglo. Bantayan mong mabuti si Hu Qingqing. Kapag may lalapit sa kanya, mag-report ka agad sa akin. Opo, bossing. Ayos, alam ko. Miss na miss din kita. Mag-dinner tayo mamayang gabi. May binili akong necktie para sa'yo. Dadalhin ko. Bossing. May emergency. Kasama ng binibini ang isang lalaki sa dinner. Binibigyan pa niya ng necktie. Halo, hindi ako makakauwi para sa hapunan. Nakuha ko. Naiintindihan ko, maaga kang umuwi ha. Kahit gaano kasarap ang takeout, mas ligtas pa rin ang lutong bahay. Kapag kumakain kasama ng iba, mag-ingat ka palagi, maging maingat ka. Maging alerto, at mag-ingat. Bakit palagi mo akong pinagbabawalan? May nilagay ka bang pati sa daan papunta sa hotel? Hindi ako lang. Usap na lang tayo mamaya. Ngayon, hindi na kita ihahatid pa uwi.
Hintayin na lang kita dito. Mga tanga lang ang naghihintay ng ganyan. Ang gusto ni Xiaoye. Ako mismo ang kumukuha. Ginoo, handa na ang grupo. Pupuksain natin ang maninira ngayon. Mapanumbalik ang dignidad mo. Ang ating binibini, hinuli sa akto ng pangangaliwa. Pero ang Ginoo, ayaw siyang kausapin. Ano tawag dito? Kainahinalang pagmamahal. Gagaw ka. Ito ang tunay na pag-ibig. Makikain sa ibang lalaki. Ang saya-saya mo na. Bakit ipinapatali mo sa babae ang timo? Ayaw mong gamitin ang kamay mo. Ako na ang gagawa. Siak Xiaodong. Bayaw. Ang daming langaw. Mahal. Nandyan ka ba? Anong dahilan ng pagpunta mo? Umupo ka rito. Halika. Nabasag ko ng di sinasadya. Lahat ng plato sa bahay. Gutom na gutom ako. Diretso kong hinanap agad kayo. Pasensya na ito, mahal. Nanggulo na naman ako. Kawawang bayaw. Heto, kain ka ng sopas na manok. Salamat, talagang nakakataba ng puso. Okay ka lang ba, bayaw? Xiaodong, bakit inaapi mo siya? Hindi ako yon. Ate, ako ay. Nakatalo ng binata sa Westlake. Libreng lomding tea sa Hancheng. Halika. Ate, may regalo rin ako para sa'yo. Ano ng problema mo? Hindi ba dapat siya bula? Baka nagkukunwari lang siya. Xiao King. Esan, Anong regalo ang ibinigay niya sa'yo? Xiaodong, bakit mo to binigay sa akin? Ate, labas ka muna sandali. Ipapaliwanag kong mabuti. Hintayin mo ako rito. CJ. Akala niya talaga masyado na akong matanda. Hindi ka panipaniwala, tumakas siya sa piling ng isang batang lalaki. Naku, nagagalit na naman si Young Master. Malaking problema ang aabutin yun. Ginusto mo talaga to ah. Nagdala ka pa ng ganitong mumurahing aliw. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Naman, ate, tingnang mabuti ang sukat para to sa mga lalaki. Tama ka, ganoon nga ako. Dahil bulag Matanda. naman si Bayaw. Isuot mo to sa kanya ng palihim mamaya. Ang saya-saya. Ang considerate mo naman, bata. Binibining Panginoon. Bayaw, pakiusap. Tigil na. Tigil na. Sawa na ako sa... Bayaw, tigil na. Bayaw, papatayin kong lahat ang dagong. Nagnasang sumiping sa kapatid niya. Walang hiya, hindi ka dugo ang dahilan. Para magnakaw ng asawa, wala nang pipigil sa akin ngayon. Gusto mong tumigil ako. Walang kaso. Mahal, Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? mahal. Naalala mo? Tumigil ka sa pagbubulag-bulagan. Sinadya mo talaga. May alikabok sa mata ng kapatid ko. Tiningnan ko lang. Nasaktan ako ng walang dahilan. Ang suntok mong yon ay may 500,000. Salamat, Bayaw. Pinakamagaling na Bayaw. Pagpalain ang pagsasama ninyo. Sana'y magkaanak agad kayo. Mahal. Ang pag-alis o pagpapaalam sa'yo, parehong hindi ko kakayanin. Nagpanggap akong bulag para mapalapit. Dahil gusto na gusto kita, tingnan ang naunang translation. Patawarin mo ako, mahal. Nagkamali ako. Papasukin mo ako. Nagbago ka na. Munting leopard cat.
Naalala mo ang sinabi mo ng lasing, ang mga salita mo sa akin. Naaalala ko, sabi mo ang mga bituin ay marami, buwan ay puno, rosas ay mabango. Parang ikaw, ang nakalimutang umamin. Na gusto mo ako. Sinabi mo iyon ng dilasing.